Naaksidenteng kotse sa Brazil, lumipad at sumabit pa sa ikalawang palapag ng isang bahay. Sa Amerika naman, kotse na kalahok sa drag race, sumabog. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mistulang eksena sa pelikula ang biglaang pagsabog ng kotseng ito. Nakaarangkada pa lang sa isang drag race sa North Carolina sa Amerika. Sa tindi ng pagsabog, nagkalasog-lasog ang sasakyan. Kaya naman itinuturing daw na himala ang pagkakaligtas ng driver ng race car. Pero padabog itong umalis sa sobrang pagkadismaya sa nangyari. Ang kotse namang ito sa Brazil, animoy lumipad at gumaray sa ikalawang palapag ng isang bahay. Sa lakas ng pagtama, nakalambitin pa ito sa pader matapos lumusot ang harapan nito. Sa kabutihang palad, ligtas ang mga nakatira sa bahay, kabilang ang isang sanggol. Ayon sa mga pulis, malinaw raw na humarurot ang 25 anyos sa driver. Dinala na siya sa ospital at naharap sa patong-patong na kaso, lalo't wala pa siyang lisensya. Silang lahat, lubos ang pagpapasalamat sa panibagong buhay na binigay sa kanila. Pero wala pa yan sa kalingkingan ng pagsasalamat ni Lolo Jiro Emon Kimura ng Japan. Ika-115 kaarawan lang naman ngayong araw ni Lolo Jiro Emon, na kinilalang pinakamatandang tao sa mundo ng isang international research group. Sa kabila ng edad, patuloy raw siyang nag-aaral ng mga bagong kaalaman para manatiling matalas ang kanyang memorya. Keto't nagsample pa siya ng kanyang natutunang English. Thank you very much. You are very kind man. これが英語だと教わっております。 Para sa saksi, JP Soriano, nag-uulat. At sa showbiz saksi, dapat daw unahing itanghal na national artist si Dolphy bago pa man sina Nora Honor at Vilma Santos. Ayon po kay Senador Jinggoy Estrada, dapat daw munang bigyang pagkilala ang naging kontribusyon ng Comedy King sa showbiz industry. Saksi si Tricia Zafra. Maraming matadamay. Bakit ba dumating sa atin to? Natatakot ako. May edad na ako, Noah. Bago pa ang nag-iisang superstar o ang star for all seasons. Kilala mo rin siya? Boyfriend ko si Al. Mahal na mahal niya ako. Layuan mo siya. Bakit? Mahal ko siya. Mahal ko rin siya. Nauna ako. Unahan ba dapat? Baka dapat daw mauna munang ideklarang national artist si Comedy King Dolphy. Itong palakol. Yan ang balak isulong ni Senador Jinggoy Estrada. Unahin natin si Tito Dolphy because of his age and because of his health. Sana maitanghal siyang national artist habang siya nabubuhay pa. Wala naman daw problemang pag-aralan ng pagdadagdag sa mga alagad ng sining ayon sa National Commission for Culture and the Arts. Si Dolphy man yan, si Ate Guy o si Ate V, kahit na raw si dating Pangulong Joseph Estrada. Total, kalinya naman daw nila si The King Fernando Poe Jr., ang huling national artist for theater and film na nadagdag noon pang 2006. Nakakatuwa naman yan sapagkat kitang-kita natin na ang mga taong bayan ay talagang meron silang malasakit sa mga karapat-dapat. Ngayong darating na Hunyo, formal daw na magpapalathala ang NCCA ng call for nominations kung saan inaasahang aabot na naman sa libo-libo ang nominado. Sasalain ang listahan ng dalawang magkahiwalay na Council of Peers. Kasi namang mga institusyon ang magbibigay sa amin ng talagang matibay na rekomendasyon, andun lahat yung qualification ng nire-recommenda nila at talagang may supporting documents para malaman namin kung talagang worth awarding itong mga nire-recommenda nila. Yan ay ipoproseso. Meron kaming Council of Peers. Ang ikatlong antas ng pagsasala, gagawin naman daw ng mga commissioner ng NCCA at ng Board ng Cultural Center of the Philippines. Ang proseso, umaabot daw ng 1 hanggang 2 taon. Yung mga nasa shortlist, isa-isang ipipresenta yan ng parang merong representative ang bawat nominee. Kung minsan tawag namin abogado, hindi naman abogado talaga yan, pero parang abogado ng bawat nominee at representa kung bakit karapat-dapat. Hindi kailangan maging president, kung minsan nga yung nominee posthumous na. Bukod sa titulo, ang mga national artist ay may benepisyo mula sa pamahalaan, gaya ng monthly stipend na 24,000 pesos, hospitalization benefits at pribilehiyong mahimlay sa libingan ng mga bayani sa kanilang pagkamatay. Tricia Zafra ang inyong saksi.
Masayang-masaya naman ang sikat na Pinoy designer na si Rahul Laurel matapos suotin ng supermodel na si Tyra Banks ang likha niyang gown. Nagpakitang gilas naman ang mga kandidata na Miss Bikini Philippines sa kanilang pagharap sa media. Darito ang report. Nasa Cloud9 pa rin daw ang isa sa mga top designer sa bansa na si Rahul Laurel. Ang latest celebrity kasing nagrampa ng kanyang creation, walang iba kundi ang supermodel TV host na si Tyra Banks. Si Tyra nag-tweet pa tungkol dito. Kwento ni Rahul, bahagi raw ng kanyang insect collection noong 2008 ang gown na isinuot ni Tyra. Nagsilbing tulay raw ng dalawa ang producer ng programa ni Tyra na America's Next Top Model, ang Pinoy na si Mike Carandang. They sent me her measurements. Actually, Mike Carandang, siya Rahul, let's dress up Tyra. Simple. Sabi ko, okay. But he said, don't expect your clothes to be worn. Do not expect the clothes back. Just send anything you want that you think that will look good on her. Bago nito, isinuot na rin ni Tyra ang likha ng Pinoy na si Francis Liberan sa 4th Annual Blossom Ball sa New York. Dagdag sizzle sa summer heat ang pagrampa sa harap ng media ng 24 na kandidata ng Miss Bikini Philippines 2012. Ang tatanghaling panalo, kakatawan sa Pilipinas sa Miss Bikini International na gaganapin sa Beijing, China. Handang-handa na ang kinatawan ng bansa para sa Miss Teen Universe na gaganapin sa Managua, Nicaragua sa April 30. At ayon sa ating pambato na si Clarice Marie Abia, lahat daw ng portion sa kompetisyon kanya raw pinag-aralan ng husto. Training po and a lot of research also and madami pong training. So, walking, Q&A po, personality development, social graces. Madami po kasi po I have to learn a lot for me, to gain a lot. Tikom pa rin ang bibig ni Christine Reyes sa kasong isinampa laban sa kanya ng ating si Ara Mina. Si Ara naman, matapos magbuhos ng sama ng loob sa media kahapon, nag-tweet ng quotes na tila pasaring sa nakababatang kapatid. Humingi rin siya ng dasal mula sa mga kaibigan. Nag-ugat ang alitan ng dalawa matapos umano i-text ni Christine si Ara ng masasakit na salita at nagkalat pa umano ng negatibong text messages sa kanya mga kaibigan. Pinili nilang bahay para sa kanilang ina. Para sa saksi, Sharian Torres nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na ang rescue at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Clavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.